Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Optic Politics. Sabi niya dito, estafa at libel laban sa mga Anti-Money Laundering Council or AMLAC officials na nagkalat noon sa proceeding sa House Committee on Justice. Nagtatanong siya, ano ang posibilidad na ang kampo ni BP Sara ay masampahan ng kaso? Yan na nga. To me, most likely, libel. Ito, may napanood din akong Facebook reel. Nagsasalita si Attorney Sal Panelo, kakampi ng mga Duterte. Yung anak niya, Attorney Paulo Panelo, abogado ni BP Sara sa isinampang kaso laban kay Madriaga, perjury. So ito, pakinggan natin Dahil sa tingin ko, matutuloy ito. Masasampahan ng kaso ang mga AMLAC officials. Ito. Kaya, Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididibada namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito Kintrililing. yan. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa nila. Yo! At nilalibel yun yung pamilya, kahit na hindi totoo. Pinag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididibada namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito Kintrililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa nila. At nilalibel yun yung pamilya, kahit na hindi totoo. Pinag-aaralan na ho namin. Sige po, Attorney Panelo. Hihintayin namin yan. Sana matuloy. Ang isang post din na nabasa ko kanina, yung pinangalanan ni Senator Trillanes na yung bilyonaryong Sammy Oy, inakusahan niya na isang pulburon lord na nagbibigay ng pulburon money sa pamilyang Duterte, hinihikayat ng kanyang mga kaibigan na magsamba ng cyber libel laban kay Trillanes. But to me, ito ang magandang development na abangan natin para maleksyonan yung mga officials, AMLAC. Ang tagal na yung AMLAC na yan. Wala namang problema sa AMLAC. Itong pag-upo ng Marcos Jr. administration, more than 3 years na, wala namang problema sa AMLAC. Bakit biglang nag-resign yung career official ito I think Attorney David. May nabasa kong post na parang nagrereklamo si Ombudsman Boying Rimulya against officials ng AMLAC dahil ayaw daw sumunod So ito na, nag-resign yung matagal ng AMLAC Executive Director, itong nag-testify sa hearing, Attorney Binaventura ba ito, bago-bago, 1 week pa lang. Ayun, nagkalat. Ako, hindi naman ako banker, hindi naman ako account o teller. Ang daling intindihin yung style nila na gusto nilang i-project sa tao na malaki ang unexplained wealth ng mag-asawang Duterte dahil lang sa ipinalabas nila na 6.77 billion total bank transactions. Oy, common sense. Hindi naman yun ang tunay na net worth ng mag-asawa, yung bank transactions nimo. Yung mag-withdraw ka, mag-deposit, mamaya maglipat, magganon. Malayo ang total bank transactions o gross transaction, tawag nun, 20 years, malayo kaysa sa net worth. Ang net worth ng isang tao, mag-asawa, makikita mo lang sa salin. Doon.
ito, misleading itong ginagawa ng AMLA. Kaya, mabuti na lang at may age of social media. Nagpaliwanag sina Professor Tikia at iba pang mga concern. Yung mga nakakaintindi ba, yun pala, yung mga suspicious transaction reports. Hindi ibig sabihin na nakagawa ka na ng krimen. Suspicious nga lang. Pag may suspicious transaction report, tatawagan ka lang ng bangko at ipapaliwanag mo lang. Ayun, pinapalabas nila na mga suspicious yung transaction ng mag-asawang Duterte. Iyon pala, bunga lang ng mga pahayag ni Trillanes nung Quadcom hearing nung 2024. Kaya nagkaroon ng suspicious transaction report dahil naka-headline yung mag-asawang Duterte. Kaya sila rin ang gumawa. So, go, go, go. Attorney Panelo, huwag nyo nang patagalin. Kagaya ng ginawa ninyo kay Madriaga. Ngayon, napurnada si Madriaga. Hindi pa natatapos yung kaso niya, kidnap for ransom, another kaso, perjury. So, dapat ganyan. Kasi kung, example ako si Mr. Sammy Oy, yung pinaratangan na pulburon load, sasampahan ko ng kaso. Kung ako ang mag-asawang Duterte, isa ako sa party nun, sasampahan ko ng kaso itong si Trillanes at ang AMLA. Kasi that's part of democracy. Yung depensahan ang ating sarili against sa mga ganong maling paratang. Hindi pwede na kung anong gusto nilang manira na lang. Hindi pwede yan. Mag-usap tayo sa korte. So, kailan kaya? Sana matuloy para matawag nating Merisi Gaba. Sana may hangganan ang lahat itong paninira nila sa ating minamahal na Vice Presidente. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan itong tribong ito. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang atop sa natagaan ng magyero. So, gipangbutangan lang gani og silupin. Iyan ang gapan ng galon. So, muna ni kadako sa buslot sa iyang balay. Sa iyang atop. O gipang sapawan yun o silupin. Tungod kay kung mag-ulan, pero nagid sila. Gusto lang kayo makanbay. Huwag muna ni ang yero nga among gihatag. Yan. Oo. O karon humanagit sa pagatop ang yero nga among ginahatag. So maayo na gyud ang ilang atop. Salamat sa kuan Ginoo nga tagaan mi og si naay naghatag naay gihatag ang mga tawo anda mo tawang sa among sa mo ang mga kabos. Salamat sa kuan nga karon na ay ngayon na gid ang among atop nga kuan unta og sunog pero kuan kalo isa Ginoo wala gyud minaog daw usab og salamat usab sa tugyanan ini nga tagaan mo si unta daghan pa nga grasya nga moabot kaniya. So salamat kaayo.